kasagutan ay pinaabot na po ng ating Department of Foreign Affairs pamagitan ng kung tawagin po ay note verbal na yung pong dala-dala ko po ang sulat pakiusap ng ating Pangulo. Sa makatuwid, pwede pa rin yung tanggihan? Pwede yung napumunta po ron. Pwede po. Pero sana mabigyan tayo ng pagkakataon makapunta ron sapagkat kulturang Pilipino po naman, Pilipino rin ang pinag-uusapan. Vice, salamat po sa sagot ninyo. Narito po si Mike Enriquez. Magandang gabi po sa inyo, Vice. Nakakapanibago kang makakausap, Mike. Kasi tuwing umaga pa lang, kumakanta ka pa, kakanta ka ba ngayon? Nakikinig kayo at nanonood. Salamat po. Salamat po, Vice. Yes, ang tanong ko po sa inyo ngayong gabi, ito bang mga kababayan natin nakakasuhan ng droga sa China na ang parusa ay bitay? Natututukan ba ng gobyerno natin mula sa pag-umpisa ng kaso? O kung ganito na lang na bibitayin at meron na pong husga ang kanilang Supreme Court o kung ano mang korte doon sa China, Vice? Hindi naman po. Tayo po, ang DFA may budget po ngayon na kumuha ng local lawyers, especially yung mga serious cases. Ito po serious case, number one. Ito po alam kong hindi po binabayaan ng ating DFA. Kasi itong pamilyang ito, Mike, nakita ko ito nung ako mapunta sa kanila na lawigan, idinulog sa akin itong kaso to. Kaya lang nung panahon na yun, nasa apila pa lang kaya namang maghimasok habang binibistahan pa o pinag-aaralan pa ng kanilang hukuman. Opo, Vice, sa pagkakaalam nyo, nagbabakasakali lang ako kung nasa inyo ang impormasyon. Kung meron pang mga kababayan natin na ngayon ay linilitis pa sa China tungkol sa droga, kung saan napakahigpit ng gobyerno ng China pagdating dyan sa krimen na yan, Vice. Totoo po, talagang napakahigpit. Kaya lang na, Mike, wala akong masasabi pa sa'yo. Kasi ang bagay-bagay nito ay lumabas lang kagabi. At hindi ko pa alam kung ilan ba ang may kaso pang o convicted na ng usado ng China. Pero dalawang conviction naman yan Mike, kung tatandaan ninyo. Merong conviction na death penalty without reprieve at meron death penalty without may reprieve. Opo, isang tanong na lang po para sa gabing ito, Vice. Ano ba, biktima ba itong mga kababayan natin na nahuhulihan ng droga? Hindi dito nanggagaling, di ba, Vice? Dala-dala nito karaniwan, dala-dala nito galing sa ibang bansa. Ano yung mga nabibiktima ba yan ng mga sindikato? Alam ba nila talaga kung ano yung bit-bit nila? Ano ba ang informasyon na hawak natin, Vice? Yung iba, no? Katulad nung sa isa sa tatlo, kinuha yun dun sa ibang bansa. Meron namang ito yatang pagkakataon. Ito kasi hindi na maliwanag sa akin itong pagkakataon ito. Pero binigyan ako ng maraming dokumento ng pamilya nito nung una kami magkausap Pero I suppose ito yung mga napabitbit. Well, it's one thing to allege na pinabitbit yan o talaga namang naging trabaho na ito. Sige po, Mr. Vice President, salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ni Mel ngayong gabi at sa 24 oras. Magandang gabi po na lang natin, Mike. Good luck na lang natin. Kung matutuloy kayo sa China, magdasal na lang tayo pare-pareho. Yan ang parating panawagan ninyo Salamat, Mike. Salamat. Sige po. Pagdasal po natin. Nananatili raw mahina ang pangangatawan ni Pampanga Representative Gloria Arroyo. Gayunman, nakakatanggap pa rin ng bisita sa ospital ang dating Pangulo. Nakatutok live mula sa St. Luke's Medical Center sa Taguig, si Susan Enriquez. Mel, ilang taga-suporta ng dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ang nagtungo dito sa St. Luke's Medical Center sa Taguig. At kumpara ng mga nakalipas na araw, mas mahina daw ang katawan ngayon ni Arroyo. 8 konsehal ng Lubao, Pampanga kasama ang kanilang Vice Mayor ang dumating sa St. Luke's Medical Center sa Taguig. Bit-bit nila ang manifest of support na nakalagay sa isang tarpaulin para kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sana yung humanitarian treatment po ng gobyerno igabot sa ating naging presidente. Unang-una po yung house arrest na pinapakiusap namin sa buong Pampanga na sana bigyan po ng katuparan po ng ating presidente. Bago mag-alas 5 ng hapon naman, ang mahigit 10 katao mula Marikina ng mga taga-suporta raw ni Arroyo. Mahigit 30 raw sila pero di pinayagang makapasok ang kanilang sinasakyang jeep, kaya sinundo na lang sila ng mga sasakyan ni Arroyo. Kusang loob ang pagpunta ko dito, total holiday naman at wala namang pasok. Natural na
asa unang magulang, parang magulang ko siya nung last president siya. Pagdating sa ospital, unti-unti silang pinapasok pero ang iba naiwang naghihintay sa labas ng ospital. Batay sa obserbasyon ni Atty. Ferdinand Topacio, isa sa mga abogado ni Arroyo, na nanatili raw mahina ang katawan ng kongresista. 2 raw ang dextrose na nakakabit kay Arroyo ngayon. Isa para sa rehydration at ang isa para sa antibiotics para gamutin ang colitis o pamamaga ng kanyang large intestine. Usually, pag pumapasok ako dun sa kanyang pribadong silid, ay siyempre may bisita siya. She makes an effort na mag-sit up or kung malakas-lakas siya, she sits up dun sa kama niya. Umuupo siya dun sa gilid ng kama. Pero kanina po pagpasok ko, hindi po niya nagawa yon. At kasi nga po may 2 rin siyang swero na naka-attach dun sa parang automatic na device yung nagdi-dispense ng drip. At pati po yung boses niya medyo mas mahina po. Hindi raw umaalis sa tabi ni Arroyo ang asawang si Atty. Mike Arroyo. Sa kabila ng kondisyon, nagagawa pa rin naman daw ng kongresista na laruin ng isang apo. Ang nagiging kaaliwan po ng dating Pangulo ay yung pinakabago niyang apo na anak ni Kong Dato, yung sanggol. At isang beses nga natuwa ko, I was touched kasi nung dumating yung bata, itinabi niya rin sa tabi niya at hinihimas-himas niya yung ulo. Nakakatuwa in spite of all the problems, nakukuha pa niya na mag-alaga ng apo at hindi nawawala yung kanyang pagkalola, ano? Ay mismong mga nakaupo po sa administrasyon na ito dahil nakikita nila na mukhang hindi na tama yung direksyon na pinupuntahan ng Aquino administration at sila po mismo ang nagsasabi sa amin na kailangan mag-ingat dahil nga po meron itong code, put the little girl to sleep. Do they know, ma'am, kung saan ang gagaling? Alam namin kung saan galing pero syempre we also have to protect our source. Okay. What do you plan to do about it, ma'am? Ito nga, syempre alam naman din namin na ang dating Pangulo ngayon ay naka-hospital arrest. Alam din namin siya, she's under detention. Kaya kami naman po ay nakikiusap, no? Para din mabigyan siya ng oras para i-defend din yung kanyang sarili ng panahon ng day in court. Bigyan natin siya ng panahon na may pagtanggol ang kanyang sarili, hindi yung sinasabi nila ngayon na merong threat na may mga masama pala silang balakin para sa kanya. Pero will you ask for like assistance from the PNP or from anybody particularly? Actually, at this point in time, hindi na nga namin alam sino ang pwede naming mapagkatiwalaan, no? Kaya naisipan din po namin na ipas sa publiko po ito para tayo po ay magsama-samang magbantay na kung meron mang ganitong balakin, sana hindi po matuloy or mapigilan man lang in the name of justice. Ma'am, yung operation na yun, ma'am, threat ba sa buhay or... Yun ang lumalabas, no? Kasi may mga statements na galing sa miyembro ng gabinete na hindi naman... Ilang saglit pa lamang po ako nakalilipas ng bumaba dito si Elena Horn Bautista at nagbigay ng statement dito sa mga media men na nakaantabi pa rin po dito sa St. Luke's Medical Center. Samantala, kanina sinabi po ni Atty. Topacio na pinaghahandaan pa rin nila ang pagpapatuloy ng oral arguments sa Korte Suprema bukas. Ganap na 2:00 ng hapon at inaasahan nila na pagbibigyan ng korte ang kanilang kahilingan na manatili pa sa ospital si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Balikan po natin ang mga balita tungkol sa papalapit na Kapaskuhan. Hindi na po bago ang habulan ng mga pulis at mga nagtitinda sa baklaran na walang permit. At kahit paulit-ulit silang itinataboy, pabalik-balik lang din ang mga vendor. Nakatutok si Steve Dailisan. Exclusivo. Agad nagpulasan ng mga vendor na ito sa baklaran pagdating ng mga pulis. May ilan namang patay malisa na nagtago sa gilid para di mapansin. Ganito yung sitwasyon ngayon dito sa baklaran dahil may mga pulis na nakabantay doon sa kabilang gilid. Eto, yung mga vendors, tulak na lang sila ng tulak ng kanilang kariton na naglalaban ng kanilang paninda dahil wala raw silang pambayad doon sa permit. Kaya ang ginagawa nila sa tuwing may mga pulis na manguhuli, iwas na lang daw sila ng iwas. Ang problema, nagdudulot naman ito ng mabigat na daloy ng trapiko dito sa baklaran. Pag may pulis kasi, kung sino man ang madat na nila doon, dinadampot na. Oo. Kaya dapat karitong para mabilis kami makatakbo. Eh paano yun? Wala ba kayong pambayad sa permit? Yun ang problema kaya kami nagsasagasabang kita kasi walang pera eh. Animoy pusa't daga na raw ang kanilang habulan. Aminado mga pulis na di rin naman umuubra ang kanilang pananaway lalo't makukulit din ang mga illegal vendor. Pagka talagang hindi na
kinukumpis ka na lang namin. Kaso palipat-lipat lang eh. Ganun nga. Routine na yun. Ganun ang mangyayari nun. Kayo, paano gagawin nyo? Yung pa rin na, habol ng habol. Eto ngayon, kanina, galing sila dun sa kabilang kanto. Nung dumating yung pulis, umalis sila. Pero ngayon, wala na raw yung mga pulis, kaya balik na raw sila dun sa kanilang pwesto. Pagdating naman ng mga tauhan ng MMDA, lipat sila ulit. Maswerte raw sila ngayon at hindi naman sila hinuhuli. Di rin kinukumpiska ang kanilang mga paninda di gaya dati. Pero ang mga lehitimong vendor na nagbabayad ng halos 8,000 piso para sa permit, tent at maintenance sa pwesto, umaalma na. Pag nandyan sila talaga, nandyan sila sa gilid ng kalsada, yun na po nauna sa kanila yung tao. Ayon sa Parañaque City Government, mahigit 500 permits lang ang inisyu nila. Pero may paraan naman daw kung namamahalan sila. Maliit lang yung 3,000. Kasi, alam mo naman kung minsan dyan, marami silang nire-regaluhan ng mga kung sino-sino. Ha? Pag kinuwenta mo yun at baka mas malaki pa yun eh. Mas mabuti yung nakapwesto sila. Alam mo, identifiable naman yung pwesto kulay puti yung tent. Ipinauubay na rin ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan ang pagtukoy ng mga lugar pati na ang pag-i-issue ng permit sa mga vendor. At bilang konsiderasyon sa diwa ng Pasko, hindi raw sila manguhuli. Pakiusap lang nila. Pwera na lang po kung talagang walang permit at pinaalis din ng LGU, pero hindi po natin gagawin yung makakasakit po tayo sa mga nagtitinda o aagawin po yung kanilang paninda dahil alam nyo, Pasko naman po at kailangan matulungan din po natin yun, pero hindi po dapat din lumabag sa batas trapiko. Nagbigay babala rin ng MMDA sa mga motoristang basta na lang ipaparada ang mga sasakyan para makapamili sa mga tiyangge. Hindi raw sila mangingining ito ang mga sasakyan, lalo na kung nagdudulot na ito ng pagbigat sa trapiko. Steve Belisa, Nakatutok, 24 Oras. Iba't ibang pagdiriwang ang isinagawa ngayong araw para bigyang pugay kay Gat Andres Bonifacio sa kanyang ika-148 kaarawan para sa kanyang mga kaapu-apuhan. Buhay na buhay pa rin ang kanyang kabayanihan at pagmamahal sa bayan. Nakatutok si Haji Rieta. Ngayong araw ay ika-148 taong kaarawan ng ama ng Katipunan na si Gat Andres Bonifacio. Sa bantayog niya sa Maynila, nagkaroon ng pagpupugay sa kanyang kabayanihan. Matapos awitin ang lupang hinirang, nagkaroon ng gansalute. Kasama ang mga kamag-anak ni Bonifacio at maging ng asawa nitong si Gregoria de Jesus, pinangunahan ni Manila Mayor Alfredo Lim ang pag-aari ng bulaklak sa bantayog nito. Nagkaroon din ng dula na nagpapakita ng buhay katipunero noong panahon ng mga Kastila. Umaasang mga kamag-anak ni Bonifacio at Gregoria de Jesus, bagaman nasa modernong panahon na tayo, hindi sana makalimutan ang naging papel nila para sa ating kasarinlan. Yung pinakamahalagang aral na iniwan niya ay yung moralidad. Ibig sabihin, bago niya inilunsad ang revolusyon, ay sinubukan muna niya na baguhin yung kalooban ng isang tao. Huwag natin kakalimutan na kahit na nangyari yon ng 1896, 1898, ang mga mga aralin ay na-apply pa rin sa ating mga buhay ngayon. Katarungan, pagmamahal sa bayan. Sa monumento ni Bonifacio sa Caloocan, ipinagdiwang din ang kaarawan ng ama ng Katipunan. Nag-alay rin ng bulaklak ang mga opisyal na lokal na pamahalaan kasama ang mga estudyante. Haji Rieta, Nakatutok, 24 Oras.